meron po tayong natanggap po na tawag na nanggaling po sa Urdaneta District Hospital sa oras po ng alas 5:40 ng umaga na meron daw pong dinala po doon na pasyente na may sugat po sa kanyang bandang kaliwa sa likuran po ng ating biktima. At ang kapulisan po ng Urdaneta ay nagresponde, lalong-lalo na po yung malapit po doon sa pinangyarihan po ng insidente. At napag-alaman po natin na ang biktima po ay nagngangalang pong si Glidel Mejia Adrada. Si Glidel po ay isang lalaki, 23 anyos, isa pong binatilyo at kasalukuyang nakatira po sa barangay Labit Craper dito sa syudad. Na inundayan po ng saksak itong ating kinikilalang suspect po na si Arnel Espero po. Ang alias po nito ay si CJ, 26 taong gulang, isang binata at kasalukuyang nakatira sa Sunuan dito sa barangay San Vicente sa ating syudad. Ito po ay nangyari po doon sa PM22 sa may barangay Santo Domingo, ma'am, dito sa Bypass Road sa ating syudad, na kung saan itong Prime Minimart na ito ay dinadayo po ng mga kababaihan at kalalakihan dahil open po ito sa lahat at malapit po kasi yung area po na ito dito sa may diversion. Nangyari, ma'am, itong insidente na ayon sa ating witness po, na meron po tayong witness po dito na dalawa, na si Julian Joy Cañete at si Federo de la Cruz Deliso, na ayon po sa kanila, ma'am, ay nagkaroon po ng alitan o sagutan itong suspect at saka itong kapatid ng suspect po natin. Yung ating unang nakakaway po nitong si victim po natin, ma'am, ay si RJ Figuracion na Espero. Na itong si RJ po, na kapatid ng ating suspect, ay muntik daw po niyang nasagasaan itong ating biktima. Okay. At nagkaroon nga po sila ng mainitang pagtatalo, nagkaroon po ng suntukan doon sa area na kung saan doon po yung Prime Minimart sa may barangay Santo Domingo na malapit sa may diversion. At nung napansin po itong suspect po natin sa pananaksak na nagkakasuntukan ang kapatid niya at saka yung biktima, ay agad po siyang lumapit at inundayan ng saksak itong biktima natin na si Glidel. At nang napansin po ng mga kaibigan ng biktima na meron pong sugat sa likod ng si Glidel, ay agad po silang tumulong at inawat itong dalawang grupo na ito. Pero ito pong suspect po na si Arnel na sumaksak sa biktima ay hindi po siya nahuli, ma'am, agad-agaran. Pero nasundan po ng witness, yung mga kaibigan at ang isang barangay official doon sa kanilang tinitirahan sa may barangay San Vicente, at doon nga po, ma'am, inaresto ng mga kapulisan dito sa syudad po ng Urdaneta. Ito pong ginamit po yung kitchen knife po, ma'am, na kasalot na usually na dinadala ng mga binatilyo po na maaari nilang gamitin sa kahit ano pong sa anong bagay po, kagaya ng mga pagkain o gagamitin po nila na panandalian po. Ito pong dalawang grupo, ma'am, ay masasabi ko po, ma'am, na hindi sila magkakakilala kasi sa liit po o sa maliit na bagay na dahilan ng kanilang pagtatalo ay maaari po silang mag-usap po ng maayos sana para maayos po yung insidente. Pero doon po sa bagay na yon ay hindi po sila nagkaunawan. Ibig sabihin, ma'am, hindi sila magkakilala at hindi rin sila nagkasama sa
lahat na bagay. May mga pinagkakatiwalaan po na nagbabantay doon. Pero ito po ay open space po kasi ito, ma'am. Bibili po sila sa Prime 22 sa Minimart na yon at kakainin po nila sa labas ng establishment. So yung mga sasakyan po nila ay ipinaparada po dito sa tabi ng diversion road at ang guard po na binibigyan nila ng authority para magpansigay ng peace and order doon ay hindi po niya kayang i-maintain yung sa luwang po ng space na yon. Kaya hindi po niya buong akalain na magkakaroon po ng insidente po na gano'n, ma'am. Sa pag-iimbestiga po namin, ma'am, at pag-uusap po doon sa witness, ay ang biktima at ang suspect po ay hindi naman po sila gaanong nakainom ng madami, ma'am. Lumabas po itong biktima, ma'am, at para konfrontahin yung kapatid ng suspect. At ayon sa witness ay hindi pa po sila nakakainom po ng marami, ma'am.